we're back na ngayon dito sa Singapore. Between the three, tried and tested. Ayan na, nakita na naman natin yung bus ng Singapore. Mura lang dito guys, explain ko sa inyo mamaya. Ayan na yung ating bed, tapos ito yung aircon. Hello guys! I'm back again with another vlog and now ito po ang ating first trip ngayong taon and andito po ngayon tayo sa NAIA Terminal 1 and nabasa niyo naman sa title, pupunta po tayo sa Singapore! And now guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung magandang proseso ng pag-alis ngayon dito kung dito kayo sasakay sa NAIA Terminal 1 dahil hindi ko pa to na-experience sa NAIA Terminal 3 and other terminals. Ito guys, unang-una papakita ko agad sa inyo itong self-check-in. So dito sa self-check-in, kung ang airline nyo ay Philippine Airlines and Asiana Airlines, no need na pumila dyan. Actually, hindi ko nga alam kung bakit sila ma'am nakapila doon. But if ever, meron kasi mga specific scenario sa iba't ibang passengers, kaya siguro sila nakapila dyan. And dito, after nyo ditong kuhanin yung inyong baggage tag and also yung boarding pass, pupunta po kayo dito sa number 40 to 41 kasi yan yung self-service bag drop, kaya mas maikli na lang yung pila. And also, dapat nyo pong tandaan kapag kunyari aalis kayo, lahat po ito mapa OFW at hindi, kinakailangan nyo pong sagutan ang mga nakalagay na mga kailangang details dyan sa e-travel. So yung link ilalagay ko na lang sa ibaba and also magbayad po kayo ng Philippine Travel Tax. So dito siya. And pwede din namang online, yung link din ilalagay ko sa ibaba. Though sa case natin, Philippine Airlines, kasama na po sa ticket yung ating travel tax, kaya no need to pay. If ever kapag ganon, kapag kasama na sa ticket nyo, magsa-self-check-in lang kayo dito, then pipili na kayo dun sa self-service bag drop, then doon, may staff din dong nakaantabay, tatanungin lang nila kayo kung nakapagbayad na kayo ng travel tax or hindi. Okay? Kaya ngayon, let's go na. Medyo kasi lahat ng mga nagbakasyon, babalik na naman sa kanya-kanyang bansa ngayon. So, medyo madaming tao dito sa Terminal 1 ngayon. And also, day check. Ngayon nga po pala ay January 9, 6:28 AM. So, ayan yung immigration. Hindi tayo pwede mag-video dyan. Update ko na lang kayo later. So, finally guys, nakatapos na tayo doon sa immigration part. Nakalagpas na tayo. And so far, wala naman pong tinanong sa atin. Like, even a single question. Pero if ever kung kayo po ay first-time traveler, ganyan, yung link ng video na ginawa ko para sa mga immigration questions, ganyan, for first-time travelers is yung link lalagay ko sa ibaba. Sa mga bagong traveler po, if ever kung gusto nyo makita yung itsura ng after ng immigration, ito, may makikita kayong duty free dyan. Ayan. Ang kinagusto ko guys dito sa NAIA Terminal 1, hindi siya ganoon ka-crowded kumpara sa NAIA Terminal 3. At gusto ko din yung mga airport lounge dito kasi nakakapasok ka agad. Hindi kayo parang nahuhold pa. And papapasukin ka medyo kapag ka boarding time na ganoon. Dito sa right side, andito yung gate number 9, 10, 11 hanggang 17. Then meron din dyan Starbucks. Ayan. Tayo sa case natin, gate number 4 tayo. And maganda kasi dito din po makikita yung Pugs na lounge. Yan. Ito yung pinakagusto kong hallway dito guys eh. The iconic one. Ito guys, yung Pugs, I think fully booked. I mean, full house, ganun. Ito guys, yung listahan ng mga cards na pwede na partner dito sa Pugs Terminal 1 if ever kung gusto nyo. Ito atin, BPI Visa Signature plus 1 na companion pwede. At ayan, may Metrobank, may Security Bank, may RCBC, Union Bank, BDO, yan. Tingnan nyo guys, may halal section dito if ever kung gusto nyo. And also panipuri, diba? Nakakamiss si India. Tapos may cereal. Kunin nyo lang kung ano kaya nyo kainin dyan. May fruits. May ice cream dun sa baba. Ice cream ba to? Crema. Oh my god, crema. Ay, hindi, coconut mousse. Tapos yan, only drinks, diba? No need to, to bili outside. Then dito pwede kayo mag-request. May wifi din dyan. May mga iba't ibang drinks and beverages pala. Ayan. Nakakatawa, hindi ganun kapuno Walang tao, no? Tapos ito yung mga food. Alam nyo, hindi talaga tayo nag-dinner. Para ito ay mas
sulit natin, ganun. So ito siya, merong arroz caldo. Ano to mga food na to? Chicken pea? Ay, hindi, yun pala yun. Ito ay breakfast patty with scrambled egg, chicken sausage, ragu. Yun ba yun? And also pork siomai, and asado siopaw. Tapos ayan, red velvet crinkles. Oh my god, kinikrave ko to guys. Okay, let's eat. So ayan guys, nakakuha na tayo ng ating food. So ito po. Ayan, as you can see, meron tayo dyang patty na may rice na merong scrambled egg. Tapos itong red velvet crinkles, siomai, juice, and also meron tayong pa-water. Ito yung view natin ngayon. So, hindi pa ganoon ka-araw, but it's okay. 8 o'clock yung ating boarding time and it's already 6:51 pa lang. Basically, ang aga natin dumating dito. But again, it's okay. Mas mabuti ng maaga kaysa ma-late at ma-traffic at maano sa immigration, maabutan ng mahabang pila, tapos sa check-in counter, diba? Okay, let's eat. Ngayon guys, hindi pa talaga tayo bumili ng eSIM natin. So, tuturuan ko kayo kung paano bumili at kung paano mag-activate. So, basically, ang bibili nating eSIM is good for 6 days. So, 6 days lang kasi tayo doon. Then, doon kasi sa Singapore, yun yung point of embarkation natin. Kasi meron tayong cruise trip. So, papakita ko sa inyo sa dulong part ng series na to kung saan tayo pupunta. Pero sa Singapore tayo magmumula. Ganito guys, ganito bumili ng eSIM. So, basically, na-research ko na kasi yan. So, ito, nasa recently viewed na. Oh, ang bagal naman ng data natin. Opo. So, ang bibili natin is itong unlimited. Pwede kayong bumili ng 1GB, 2GB, ganyan, or kung ilan yung kailangan nyo. Pero tayo, unlimited yung kukunin natin. Then also good for 6 days. So, 566 pesos siya. If ever kung gusto nyo yung link, ilalagay ko na lang sa ibaba para mas mabilis nyong mabook. Bale, ito guys yung binili natin. So, data per day, unlimited, 6 days, data only, then 566 pesos lang. So, yan. Kapag ka nakabili na kayo, hintayin nyo lang mag-confirm booking yan. Refresh natin. Ayan, confirm booking na. Then, ganito lang guys mag-activate. Kapag ka nag-confirm booking, so, kiklik nyo na yung activate. Confirm. Then, mag-activate na. Ganun lang kabilis. Wala na kayong QR code na aayusin. Though, hindi ko alam kapag ka Android. Kasi hindi ko pa natatry. Pero kapag ka iPhone, ganito. So, activate eSIM. Ayan siya. Ayan. So, ganyan. Continue lang. Ganito na pala kapag ka yung latest na iOS, no? So, data only lang kasi yun. Okay. Activated. Okay. So, lumabas na tayo, guys. Para namnamin muna tong Terminal 1. And, ayan. Meron ng araw there. So, dire-diretso lang. Dito po ang ating gate. Alam nyo, before tayo magsimula, just in case lang kung tatanungin nyo, Ivan, bakit Singapore yung napili mo? Kung naaalala nyo po, binanggit ko sa mga previous vlogs na yung 2026 travel team natin is all about looking back and moving forward. So, looking back, which means babalikan natin yung mga napuntahan natin. And moving forward, meron tayong mga i-unlock na mga destinations sa latter part ng taon. Pero ngayong mga unang parte, babalik tayo sa mga paborito nating countries, which is Singapore, Thailand, iba't iba pang mga bansa na maabangan nyo na lang sa mga susunod na vlog. And syempre, yung moving forward na yun, karugtong din nun yung mga napuntahan natin na countries na kumbaga pupuntahan natin yung mga hindi pa natin na-vlog, which is number 1, di ba kunyari Thailand, pupunta tayo sa Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, ganyan. Tapos sa mga iba namang mga countries din na ayoko munang i-spoil sa inyo, pero yun yung parang dun umiikot yung 2026 natin ngayon. Kasi alam nyo guys, super na-miss ko din tong Singapore. Itong Singapore po, ito yung first
country natin, I mean first out of the country natin noong grade 4. Naalala ko grade 4 eh. Grade 4 ako noon. So ilalagay ko na lang yung year dito. Grade 4 ba or grade 3 yun nangyari? Pero ganun siya. So sabi ko, okay, it's time to go back sa Singapore. And I'm looking forward na mapuntahan natin dun yung Bugis, yung Chinatown, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, yung mga hawker centers, ganyan yung mga pupuntahan natin doon. And aside from that guys, syempre titignan din natin yung mga shopping district doon, yung Mustafa, yung mga $1 shop, na sana $1 pa rin sila hanggang ngayon. Kasi super tagal na pala nung huli nating Singapore travel series na nagawa. So guys, so basically kung titingin kayo sa playlist, napakatagal na. Wait, ang bagal naman ng data. Opo. Ito, yung huli nating Singapore. Though 1 year ago lang yung nakalagay dito. Pero hindi siya yung parang talagang todo-todo na talagang travel series kasi yun medyo konti lang yung ginawa natin. Ito talaga yung entire travel series na ginawa natin 2 years ago na. Ayan, tignan nyo. Grabe naman yung pag-watch natin ng vlog natin, di ba? O, tignan nyo. So, yan guys, ang mga babalikan natin. Kasi super na-miss din natin siya talaga. Kasi this past few months, nakita nyo naman yung mga pinupuntahan natin. Iba pa rin talaga yung Asian country. Kahit papano, medyo connected siya sa roots mo. Though Asian naman talaga tayo. Pero ibig ko sabihin, may pagkakahawig yung mga makikita, makakain at makakahalubilo nyo sa Singapore sa Pilipinas, sa Thailand sa Pilipinas, Malaysia sa Pilipinas, ganyan and so on, Japan sa Pilipinas, South Korea sa Pilipinas. So yun ang gagawin natin, okay? So yun, samahan nyo ako as we start our travel series this year. So if ever nga po pala kung first time po kayong nanonood, ako po si Ivan de Guzman sa mga bagong viewers po natin dyan. And nagpo-post po ako ng travel vlog. So sana masubaybayan nyo yung travel series natin na gagawin sa buong taon. So lahat po yan, chronological order po yung pag-upload natin. And yun, if ever hindi pa kayo nakaka-subscribe, feel free to do so dahil 85,000 subs na tayo. Malapit na tayo mag 100k. Okay, let's start. Tignan nyo naman guys, grabe. Ngayon pong January 2026 is madaming ginagawa dito sa NAIA, which is good. Sa susunod, makikita na natin yung epekto ng mga pagbabago na yan. Look guys, dito tayo naupo sa window seat. Actually, hindi ako namili ng chair. Also, ito yung itsura ng seat pitch. Okay naman. So, enjoy free entertainment on your device. So, turn on yung airplane mode and mag-connect kayo sa mypal_media. So, yan. May food na kasama na to kasi full service carrier or airline naman tong PAL. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Welcomes you to Singapore. The local time is 3 minutes before the hour of 1, and the date today is Friday, January 9, 2026. Okay guys, we're back na ngayon dito sa Singapore. And actually ngayon pa lang, nandito pa lang tayo sa parang pinaka-tube. I can feel the humidity of this country. Like ang init niya guys. Like literally. Wow, first time natin yun maggitin ngayong taon. Ayan, sa Terminal 2 tayo bumaba. Oh my God, I miss you guys. I mean, I miss this area of responsibility. Ayan, tignan nyo. Singapore Changi Airport. Diba? Actually guys, dito sa Singapore, merong tinatawag na Singapore e-arrival card na kailangan gawin. So, hindi ko na muna siya ginawa para gagawin natin dito para maipakita ko sa inyo. Tapos alam nyo ba, dito po sa Singapore, hindi na nagtatatak sa passport. Kung isa yan sa mga habol nyo, I'm so sorry guys. Bad news yung part na yon. Wala pong tatak dito. Arrival, dyan tayo. Guys, andito na po ngayon tayo sa world's cleanest country. Hanggang ngayon ba world's cleanest pa din siya?
And wait, ipapakita ko lang to. Ito mga departures. Kasi isa yan sa mga amats natin in life kapag ka nagpupunta tayo sa mga airport. Kasi by means of that, makikita natin kung ano yung mga flights na available from here sa Singapore going to different areas. Ayan, Yangon, Surabaya, Siem Reap, Chennai, ayan, Phuket, Chengdu. Ayan, yung mga kakaibang countries, ay mga kakaibang destinations. Kasi ang alam lang natin yung mga Asian na sikat na destinations, di ba? Pero dito at least nakikita natin yan. So, kung kailangan nyo guys ng ganyan, ng trolley, ito lang yung push cart, pwede kayong kumuha. So, di ba guys, nakasanayan po natin na kapag kunyari January to March, malamig sa mga bansa, ganyan. Well, dito po sa Singapore, hindi po ganun ang case. Mainit dito ng slight, though cloudy ngayon, ayan, 29 degrees Celsius. Mainit na yan, di ba? Pero, hindi siya ganoon kainit pagka nagpunta kayo dito ng April, ganun. Tignan nyo guys, habang naglalakad tayo, nakita natin tong vending machine na to. So, meron sila dito yung hot food ready to go. So, ayan, SGD 3.80 yung bobo. Bobo talaga. Bobo fishball pop. Tapos, itong parang noodles nila, Hong Kong stir-fried noodles is 6 SGD. Pwede kayo mag-ano ng visa. Alala, nakakatuwa lang. Kasi before kasi yung mga nakikita natin ganyan dito is yung mga orange, di ba? Tapos ito din, Ken Shop, Unique Singapore Merchandise. Ang kinaganda naman dito guys sa Singapore is karamihan naman ng mga items na mabibili nyo dito is pwede naman yung credit card. Pwede nyo gamitin yung GCash card nyo, GoTime, Maya, BPI, Union Bank, BDO, Metro Bank, ganyan. Mapa Visa card man yan. Ay, mapa Visa card, mapa Mastercard, mapa credit card, at debit card. Ayan. In general na yung sinasabi ko. Medyo malayo yung ating terminal doon sa arrival na na immigration part. So guys, ito may mga signages naman dito. Sundan nyo na lang kung SkyTrain going to T1, T3, arrival, transfer, yung pupuntahan nyo. Ang ganda ng transfer lounge, oh. Meron na din dito mga duty free shop na pwede nyo bilhan. Metapod. It's giving JV Hi-Fi sa Australia. Ang susundan natin since tayo ay palabas ng airport is yung arrival. Ayun na, pagpababa dito hindi na pwedeng mag-video. Papakita ko lang sa inyo ang itsura ng baba na yan. Ito yung itsura ng immigration guys, yung part na yun. So mamaya na lang, balikan ko kayo. Ayun guys, so nakalagay dito, have you submitted your SG arrival card? So hindi talaga natin yan ginawa para dito natin gagawin. So ayan po, scan lang natin yung QR code, then ito yung lalabas pag in-scan nyo. So ang gagawin natin is submit SGAC, then foreigner tayo. Even Singapore citizen, permanent resident, long-term pass holder, need gawin to. Foreign visitor, yan. So ilalagay lang natin mga details natin, balikan ko na lang later. We're done na guys sa immigration. Ito, yan nasa likod ko, yun po yun. And after ng immigration, ito na yung sasalubong sa inyo, ang baggage belt. And also itong wine and spirits na tindahan. Wait, PR 507, so belt 31. Let's go. Ito yung belt natin. So guys, ngayon ang gagawin naman natin is magwi-withdraw tayo dito sa airport. So, ang gagawin natin, magte-test tayo sa iba't ibang klaseng bangko with the same amount. So, itatry natin lahat is yung GCash card natin pero iba't ibang bangko. Titignan natin kung magkano siya each. And also, ayan, papakita ko lang sa inyo na may dala din tayong EasyLink. So, kasi usually di ba nagtatago tayo ng mga EasyLink sa mga previous trips. So, meron tayong ito. And also, meron pa tayong isa which is yung Harry Potter na ginagamit natin before. And meron din tayong dalang octopus card. Kasi after dito, sa dulong part is pupunta naman tayo ng Hong Kong. Tapos guys, syempre, dito na din nakalagay yung mga local currency na pera. And meron din tayong bagong card which is yung plain na GCash card. Kumuha tayo ng plain, pero meron din naman tayong Klook card na GCash para if ever, kapag kung anong bag yung gamit natin is meron tayo. If ever kung gusto niyo kumuha ng Klook card na yon, yung link ilalagay ko sa ibaba. Wala yung mga promo code na kinakailangan pang i-input. Ang kinaganda kasi doon, magkakaroon kayo ng free na airport transfer from Klook kapag ka na ganun kayo. And also free eSIM, ganyan. Check nyo na lang. Ito guys, yung tatlong sikat na bank dito sa Singapore. Actually, ito, pwede din kayo mag Citibank, pero dito tayo magta-try sa OCBC, sa UOB, saka sa DBS. And same amount lang lahat ang i-withdraw natin. Update ko na lang kayo later. So guys, tapos na nating subukan tong tatlong bank, which is the OCBC, UOB, and DBS. So dito sa OCBC, nag-try tayo. So sa lahat ng yan, 20
na po yung total na winidraw natin each. Pero dito sa OCBC, hindi na natin siya tinuloy. Why? Because meron pong access fee on top of it na 8 SGD. So basically, 28 SGD yung ikakalta sa atin. So kinancel ko na agad yon. Ito namang DBS, ayan, nag-withdraw tayo ng $20. Tapos may access fee. Hindi ko nakita to nung una, pero nung lumabas, may access fee siya na $5. So in total, $25 yung bumawas naman sa atin sa DBS. Tapos guys, sa UOB, walang bumawas sa atin. So basically, ilalagay ko dito kung magkano yung na-withdraw. So, doon po sa DBS, nag-try tayo ng $20 mag-withdraw. So, 1,154.41 pesos yung kumalta sa atin. And dito naman sa UOB, nag-withdraw din tayo. Then, ang bumawas sa atin is 923.53 pesos. Between the three, tried and tested, dito po kayo sa UOB mag-withdraw dahil mas maganda dyan. Okay? Ivan DJ approved yan. So guys, kumain na muna tayo dito sa airport bago tayo magpunta sa hotel. So dito tayo kakain sa Heavenly Wang. Actually, may Heavenly Wang dyan. Merong Sweet Chun doon and merong McDonald's. Pero yung McDonald's, wag na muna yan. Yung Sweet Chun, sikat yun dito. Pero katabi lang kasi ng hotel natin halos yung main branch nun. Then dito na lang muna tayo sa Heavenly Wang. Ito yung sikat sa kanila. Signature nila is Ayam Berempa. Classic is yung parang chicken cutlet, ganyan. Asian signature ito, laksa. Parang gusto ko yung laksa. Maglaksa tayo guys. Tapos meron din silang local delights, which is itong Kaya Toast. Kaya wag muna tayo mag-Kaya Toast. Ito yung orderin natin. 7.80 SGD yung price niya. Then on top of it, umorder tayo ng ano tong bandung? Ano yung bandung, no? Try natin. Sige, let's go. So guys, dumating na yung order natin dito sa Heavenly Wang sa Changi Airport Terminal 2. So 10.80 SGD binayaran natin for this laksa. Okay naman yung serving niya. Sakto lang. And also, ito, yung bandung na hindi ko pa na titikman ata. Ewan ko, nakalimutan ko kung natikman na natin siya. So, let's taste it. So, parang may milk to. Tapos, di ba ito parang milky din tong laksa. Pagpasensya nyo na wala akong dalang mic ngayon. Nakalimutan ko sa Pilipinas yung mic ng DJI. Kaya sinasabi ko ganyan, grabe, nakalimutan ko. Nalaman ko lang nung nandun na tayo sa airport. So, tikman natin kung this one is masarap ba? Ay, masarap naman pala yung bandung. Yung lasa niya, ang in-expect ko parang strawberry, parang ganyan, or what, pero hindi ganon. So, medyo parang mabulaklak yung lasa niya for me. Yun po yung personal ano ko, tapos parang may lasang gulaman, ganon. So, kung bibigyan natin siya ng rate, parang 7 out of 10. And ito, tikman naman na natin itong laksa. Yung sabaw! Tignan nyo kung gano'ng kadami. Yan. Yung Singapore po, sikat na sikat talaga yung laksa dito eh. Let's taste it. Ito yung ating brunch. Ayan, masasabi nating brunch naman siya. Ay, masarap. Medyo may kaanghangan. Pero ito kasi hinahalo yan din. Pero ayoko haluin. Nakamanghang masyado. Sarap. Pero, hindi siya ganoon kalinamnam. So, kung bibigyan natin siya ng rate, 8 lang. 8 lang to. Madami pa tayong mga natikman na masarap na laksa. Pero ito, sakto lang. Tapos na tayo kumain guys, and now magpunta na tayo sa train station here sa airport. Then pupunta na tayo sa city center. Sundan nyo lang to, nakalagay train and bus to city. Alam nyo, yung kinain natin at ininom natin na bandung, tapos yung laksa. Yung bandung, habang tumatagal, mas nagugustuhan ko siya. Tapos yung laksa naman, habang tumatagal, para nagiging normal lang yung lasa niya. Ganon. Hindi tulad dun sa mga iba nating laksa na natikman. So sakto lang siya ha, if ever. So, hindi pa siya yung level na parang Ivan DJ approved part, gano'n. And ayan, pwede din po kayo mag-grab dito if ever you want. Yung less hassle experience. And meron din palang Gojek, oh. May Gojek na rin pala dito. Tinatry natin yan pagka nasa Indonesia tayo, ginagamit natin siya. So, pwede kayong mag-ano pa ng code, oh. Airport New, $5 off. Okay? Pero yung ating gagawin, magte-train tayo. Kasi ano tayo, vegetarian tayo dito sa trip natin dito sa Singapore. Yan, dito tayo sasakay. CG2 line, Changi Airport Station.
Andito tayo ngayon sa Changi Airport Station. So, sasakay tayo sa CG Line going to Tanah Merah. So, one stop papuntang Expo. Then, from Expo, 13 stops papuntang Jalan o Jalan Besar. Tapos exit B, then 1 minute walk, andun na mismo ang ating accommodation. So guys, ayan, na-reload na natin to, itong ating EasyLink. So dito nyo lang po ilalagay yon yung EasyLink nyo. Kapag ka cash, so since nag-withdraw tayo, yun yung ginamit natin. Dito sa part na to, sa machine na yan, accepted yung cash. Tapos dun sa number 2 and number 1 naman is mga ATM, credit card, Visa, ganyan, Mastercard, okay? Tapos meron din ditong machine, vending machine, kung if ever gusto niyo bumili ng EasyLink card. So isa lang yung design dyan. So ang price niya is $10. Ayan, $10. Medyo madilim lang talaga dito guys, sa part na to. So papunta tayong Tanah Merah. Dito tayo sasakay. Ito again, uulitin ko lang, papuntang Tanah Merah, pero bababa tayo sa Expo. Mag-change tayo from Green Line to DT35, Blue Line. Andito na ngayon tayo guys sa Expo Station. And ayan, makikita nyo dalawang line kasi meron dito. So from here sa Bukit Panjang, papuntang Bukit Panjang yung gagawin natin. 13 stops papuntang Jalan Besar at doon yung pinakamalapit na station sa ating hotel. Okay guys, so dito na ngayon tayo sa Jalan Besar Station and napakalapit lang dito ng ating hotel or accommodation. And tignan nyo, ito isa to sa itinerary talaga natin na napupuntahan itong Sim Lim Square. So yan, murang bilihan dyan ng mga electronics. Gumawi tayo dyan. And dito din sa station natin, napakalapit din dito ng Little India, ganyan. So dito sa side na yun. Tara na mag-check-in na tayo para maiwan na natin tong maleta na to. Uy, ito yung sinasabi ko sa inyo. Na sikat na na juice. 'Di ba? $2 lang yan, oh. Bibili tayo niyan bago tayo umalis dito sa Singapore. Alam nyo, ewan ko kung ako lang, pero merong specific smell dito sa Singapore. Like, sa paligid. Kasi yung Taiwan may specific smell siya, tas Hong Kong Ito meron ding specific smell. Hindi siya mabaho, don't get me wrong. Pero gusto ko yung smell niya. Hindi naman lasa amoy mga damo-damo, pero hindi ko siya ma-explain. I know guys, kapag nakapunta na kayo dito, magigets nyo. Alam nyo ang random, no? Pero parang gusto ko ng Lola Nenas. Ewan ko ba't Lola Nenas yung bigla ko naisip. Sabi ko, parang gusto ko ng Lola Nenas. Ang tagal ko nang di nakakain. Grabe, nasa elevator pa lang tayo. Randam ko na napakainit po, Lord. Street. Alam nyo, ngayon lang tayo mag-i-stay dito Ang mura kasi ng tutuluyan natin dito guys. Tapos ang compact din niya. Ayan na, nakita na naman natin yung bus ng Singapore. Ayan, may mga Grab dyan. Very Singapore neighborhood. So asan dito yung tutuluyan natin? Kasi nakalagay dito daw sa side na to So saan dyan? Kasi guys, ang pangalan nun ST Signature Jalan Besar Magandang experience yun guys ay Big Bus Singapore. Tignan natin kung pwede pa nating mas squeeze in na maganon tayo. Pero try na natin before Ayun, nakita ko na. ST Signature Co-Living Hotel. Ito. Tignan nyo naman kung gaano siya ka-accessible sa train station. So ayan, meron dyang daanan ng train. Tapos kapag gusto nyo may lift dito naman sa side na to. Diba? Tapos ayun yung Sim Lim. Sikat na bilihan ng electronics. Hangin naman dito sa area na to. Sana ganito sa buong trip natin dito. Atake, may kainan dito sa gilid ng natin, accommodation ng Pad Krapaw. Pag nag-Thailand tayo na lang tayo kakain yan. Baka sabihin nyo, grabe si Ivan, kung saan nagta-travel, puro Pad Krapaw yung gustong kainin. Ito guys, ang ating binook, ang ST Signature Jalan Besar. Mura lang dito guys, explain ko sa inyo mamaya. Mag-check-in na muna tayo. And let's go. Push. Ayan guys. So guys, nakapag-check-in na tayo and may staff naman daw 24/7 doon sa pinaka-front desk nila. Doon yung front desk nila parang table lang, ganun lang yung atake. And itong itsura ng waiting area here. So pag i-installing kayo ng application, tuturo ko later. So sa second floor tayo. Paano ba? Ito. Ayan. Let's go. Floor sila in total. Grabe talaga. Talagang inaano mo ko. Talagang tinataka mo ko Pad Krapaw Thai milk tea. Don't you worry. Babalik ako sa iyo. Ito na, second floor. Ang room natin, room 213. Dito. Okay. Ay, ang galing. May mga common area. Atake. 213. Dito yung 213. Pagka mga co-living na ganito guys, malakas ang feeling ko na malakas ang wifi.
Ayan, sa 213 po tayo. Oh, merong ironing board, oh. Merong ganyan. Ang lamig. Ang lakas ng aircon dito sa mga hallway yan. So basically, wala tayong keycard. So may application na pina-install sa atin. Dapat daw naka-on yung Bluetooth lagi para ma-access siya. So, ayan. Ganun siya. Ganun. Ayun. Galing. Wow. Ayan na yung room natin. Ngayon guys, i-room tour ko na kayo. Pero before that, gusto kong i-share sa inyo na ito po. Ang pangalan ng room type na to is Cabin M. So with private bathroom siya. Dito kasi sa ST Signature, meron ditong mga shared bathroom, ganyan. And also yung mga ibang mga shared na mga facilities and even yung room. But yung atin, private room with private bathroom. So for as low as 4,500 per night, makukuha nyo na to. And alam nyo guys, dito sa Singapore, ang mahal talaga. Alam nyo yan. So yung mga rooms dito, medyo pricey kapag ka private room with private bathroom. Pero ito, for its price, is mura na siya. Maganda pa yung location. Plus guys, tignan nyo kung gaano din kalaki. Hindi siya yung tulad sa mga iba nating napuntahang hotel na budget na masikip. So pagpasok mo sa pintuan guys, sa pagpasok nyo, ito ang bubungad sa inyo. So dito meron ditong safety deposit box. Tapos meron pa dyang refrigerator. Meron pa cabinet. Tapos, ayan, may pahagdan dyan, which is, ito na po siya. Ayan na yung ating bed. Tapos, ito yung aircon. And meron dyang pa-table. Diba? Tapos, ito ang sink. May pa-sink dito. Tapos, may maliit na mirror dyan sa tapat ng sink. Pero, kapag ka naman tumalikod kayo, meron din ditong full body, whole body na mirror naman siya, di ba? Tapos meron ditong working area na meron siyang electric kettle, merong blower, meron ding window. If ever kung window ang gusto nyo, meron po dito niyan. Hindi sila madamot dyan sa part na yan. So, ayan, may upuan naman dyan. Ano yung itsura ng ano? Hindi ko pa nakikita to, guys. So, ayan. Ay, ang ganda. Ang ganda ng toilet, So, ayan po siya. So, may door, yung shower area. So, hindi siya magiging messy. Tapos, may sabitan din doon ng towel. And ito yung toilet bowl area. Yun nga lang walang bidet. Okay? Wala siyang bidet dito or kahit parang Japanese style, wala. So, ayan po. Again, for as low as 4,500 pesos, pwede nyo po itong makuha at mabook. So, basically tayo, 2 nights tayo dito sa hotel na to. Kasi, I have decided na gawin ulit natin yung ginagawa natin before na nag-hotel hopping tayo, nagre-review tayo ng mga hotels para meron din tayong content sa TikTok, Instagram, and Facebook. If ever kung hindi pa kayo nakafollow, feel free to do so. Ilalagay ko yung link dito. So, lilipat tayo sa ibang hotel naman. So, 2 hotel lang tayo in total dito sa Singapore bago tayo mag-exit. So, itong ST Signature plus yung isa, Furama City Center naman. O, diba? Na-spoil ko na kayo sa part na yun. No? So yun guys, if ever kung gusto nyo itong accommodation natin, feel free to click the link below para magkaroon kayo ng easy access, and you can use my code PaulIvanClub para magkaroon kayo ng extra discount. And also, share ko na dito sa part na to ang ating experience from there sa NAIA Terminal 1 going here sa Singapore. Alam niyo, super smooth po na nangyari. And I'm so happy kasi ginawa ulit natin yun. Like talagang commute, hindi tayo nag-grab, hindi tayo pwede nga sana mag-bus Hindi natin tinry yun kasi parang masaya guys mag-train kapag ka nandito kayo sa Singapore. And if ever kung nagtitipid kayo, yun talaga yung best option for you guys. So, simulan na natin. Sa NAIA, napaka-smooth po na nangyari. Self-check-in process. First time ko ma-experience yun doon na hindi ka na nakikipag-usap sa staff. So, piprint mo lang yung boarding pass mo and also yung baggage tag. Then, ilalagay mo lang dun sa counter 41 or 42. I forgot na agad. Pero doon, ilalapag mo lang doon, then okay na. Tapos, kayo po, make sure na sasagutan nyo yung mga kailangan sa e-travel. Dapat may e-travel kayo. And also, kung gusto nyo magbayad ng travel tax online, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba para makita nyo din. So, 1,620 pesos po yun. Okay? So, sa immigration, super konti lang ng tao. Doon sa Terminal 3 for sure, medyo malaki yung mga kailangan dyan. At kung gusto nyo po ng, medyo mahaba ang pila dyan. So, kung gusto nyo po ng guide, kung first timer kayong pupunta sa ibang bansa,
Yung link po ilalagay ko sa ibaba kasi may video akong ginawa para sa mga immigration tips for first timers. Okay? So, nung pagdating natin dito sa Singapore, pwede kayo mag-withdraw agad, pwede kayo magbaman exchange. Though sa case natin, nag-withdraw tayo at nakita nyo naman, ang pinakamagandang bank na pag-withdrawhan dito is UOB. And gamitin nyo po is yung GCash card nyo. Ang ganda ng rate. So, make sure na mayroon kayong GCash card. Mag-apply na lang kayo sa GCash para makakuha kayo. And ang ginawa natin after nun is pumunta na tayo sa train station. Then, nag-cash in tayo or nag-recharge tayo sa ating IC card, which is EasyLink ang tawag dito. So, $10 lang yung ni-recharge natin kasi may laman pa pala yung EasyLink natin. Then, nagpunta na tayo from doon sa Changi Station going sa Expo. Then, from Expo going dito sa Jalan Besar Station. So, 13 stops away from dun sa Expo itong ating mismong area. Malayo talaga kasi yung Changi Airport. And ang kinaganda nitong area natin, guys, ang lapit nito sa lahat. Malapit sa Bugis, malapit sa Chinatown, malapit din yung accommodation natin sa train station mismo. And ito pong ating tinuluyan, maganda siya. Like, parang for me, this one is super, I highly recommend this. Kasi ang mura niya, though mahal pa din ha, pero ang mura niya for Singapore standards. And ang ganda ng location again. So, ang nagustuhan ko dito, number 1, is yung check-in part. Napaka-smooth. So, 24 hours naman may tao doon. So, kapag kagabi daw kayo dadating, meron din daw mag-accommodate sa inyo. Wala tayong binayaran na deposito. So, nag-install, sila mismo actually nag-install eh. Like, hinila nila yung phone natin with permission naman. So, binigay na natin. In-install yung mismong application nila. Then, yun yung gagamitin yung key card para makapasok kayo dito. So, make sure lang nakabukas yung Bluetooth nyo. So, wala pong key card na ibibigay sa inyo and wala din susi talaga. Okay? So, yung masasabi ko sa inyong feedback dito sa room, okay naman siya. Parang ang medyo problem lang niya is parang hindi ganun kaliwanag. Like, alam niyo yung part na parang gusto mong parang minsan masisilaw ka, hindi mo makikita dito yung sa part na to. Pero luwang-wise, okay siya. Service-wise, okay siya. Aircon-wise, okay siya. And yung layout-wise, okay din siya. Tapos yung internet, mabilis din naman. Wait, ngayon ko pa lang ngayon ko pa lang yung speed test para papakita ko din sa inyo. Itong ganitong klaseng proseso, okay na okay to sa mga nag-work from home, ganyan. So parang feeling ko hindi siya abot ng 200 or 100 kasi parang feeling ko mabagal. Diba? Fake news ako, guys. Kala ko mabagal. Kala ko mabagal. So, umaabot siya ng 140 to 150 Mbps. So, okay na po ito. Okay na tong internet na to para makapag-send ng big files, makapag-download ng big files, makapag-upload din ng big files, ganyan. Okay? So, super okay niya. And so far, again, itong vlog po na to, arrival tips to, arrival guide, arrival process. So, if ever, pwede nyo itong magamit na guide. At kung meron po kayo mga gusto pang mga ibang klaseng content na about sa Singapore, is feel free to follow me sa ibang social media platforms natin dahil nag-upload po tayo doon. Plunk! Ayan, ilalagay ko dito sa screen yung iba pa natin mga social media platforms. So, yun lang po. Maraming salamat sa pag-watch ng episode 1 natin featuring the arrival guide sa Singapore. I'm so happy na nakabalik tayo dito. And guys, happy 85,000 subscribers! Malapit na po tayong mag 100k. If ever, guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, make sure to do so para ma-reach na natin yan ng sama-sama. Again, I'm Nigasun po. So, abangan niyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Singapore. Yun lang. Thanks!